Ayan, oh. For our next dish, kagaya nga ng sinabi ni Ma'am Myla na one of her advocacies talaga is ipakalap or ipaalala sa mga taga-Ibaan na ang rason kung bakit Ibaan ang pangalan nila is because of this fruit. Kaya sabi ko nga, gusto ko talaga itong mapakilala. So isa nga dun sa mga projects namin is magparami, mamigay ng seedlings ng iba. Karama ito sa amin sa Ilocandia, dito naman, Iba ang tawag nila. Ma'am Myla has taken the task of being the ambassador for the Iba plant, for Iba tree. Kaya, sa akin naman, bilang kusinero, kawan lang natin ng masarap siguro na putahe. Batangas, kilala naman natin sa beef. Paresa natin ng maasim na Iba or karamay. Gawa tayo ng Iba beef. Kaya pagkagat mo sa kanya, yung babati sa'yo is that texture, yung crunch. Tapos, asim. Asim, tapos may bahid ng konting pakla. Which is why, kapag kinakain mo to, dapat binababaran din ng suka or asin nga. Para siyang mas matigas na kamyas pag kinagat mo siya. So yun yung mouthfeel niya. Lalagyan ko lang to ng ginger, 10 slice. Well, actually, I prefer to do small dice. So dapat nakamisan plus ka na maayos. Ibig sabihin, ready lahat ng gagamitin mo kasi less than 5 minutes lang tong dish na to. So after yan, ilagay na natin yung ating Iba o yung ating karamay. And then, yung ating ginger. And then para matulungan lang din natin ng asim yung ating dish, siguro mga 1 to 2 tablespoons ng vinegar. Season natin ng salt and pepper. Then, finish it off with diced onions. Pwede. Cheers muna. Tagay sir. muna. Opo. Yan. Tasay. Ako ang tumagay eh. Ang smooth naman nun. Nawala yung tapang ng... Oo. Wala yung gumuguhit na Yung parang alcohol. sa lalamunan. Oo. Puro tamis lang. Pwede. Ay, magkaulam nga. Hmm? Tama-tama ang baka sa garning panahon. Nawala yung pakla nung karamay, nung Iba. No? Never ko tanto na-try ah. Nakachamba na naman, ano? Oo, pwede natin pagmalakihan, lalo na kami Pwede. mga ibayin niyo.